Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Pangulong Bongbong Marcos, pag-aaralan ng pagsuspende sa excise tax sa langis, depende umano sa sitwasyon. LTFRB, aminadong kulang ang taas pasahe sa jeep matapos ang pag-alma ng ilang grupo sa gitna ng mega oil price hike. House Justice Committee, idineklarang sufficient in grounds ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa MBC TV correspondents, Philippine Coast Guard, nagbigay ng tulong sa mga mangingisda sa Zambales sa gitna pa rin ng krisis sa langis. Sa MBC TV Sports, naturalization ni Diouf at Means aprobado na ng Senado. At sa Showbiz Spotted, Imago, nakipagsanib puwersa kina Raymond Marasigan at Buddy Zabala sa 6th EP na Pasimple. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Hindi pa tiyak kung kailan gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang emergency powers upang suspendihin o bawasan ang buwis sa mga petroleum product. Pahayag niya ito kasunod ng pagkakapasa ng Senado sa panukala bilang tugon sa malawakang taas presyo sa petrolyo. Una sa balita, si Edniel Parosa. Hindi pa masabi ni Pangulong Bongbong Marcos kung kailan gagamitin ang emergency powers para suspindihin ang excise tax sa langis. Ito'y kahit siya mismo ang nagsertipikang urgent para maipasa ng Kongreso ang kapangyarihang maaring gumalaw sa buwis na puwapatong sa produktong petrolyo. Sa ambush interview sa lungsod ng San Juan, sinabi ni PBBM na komplikado ang kalkulasyon ng ibabawas na tax dahil nakadepende ito sa trend ng oil price. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. We don't know what will happen with the Straits of Hormuz. So, right now we are just adjusting to the situation. And when the situation calls for it, then we will see when to exercise that power and how much, by how much. Ginawa ni Marcos Jr. pahayag kahit inaprubahan na ng Senado sa ikatlot huling pagpasa nito ang panukalang maggawad ng emergency power sa presidente sa panahon ng krisis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Kabatid na may mga inilagay ring measure ang mga mambabatas na titiyak naman sa panuntunan kung kailan lamang maaring bawasan o suspindihin ng Pangulo ang naturang dagdag sa halaga ng petrolyo. Ginawa ni PBBM ang pahayag matapos ang isinagawang inspeksyon sa Agora Public Market kasama sina Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. at Trade Secretary Maria Cristina Roque. Ayon kay Marcos, nararatiling normal ang supply ng pagkain, maging langis at abono para sa mga magsasaka. Sa katunayan ay wala umanong halos nagbago sa presyo ng mga bilihin kumpara sa nagdaang buwan. So far, we've been able to keep everything at normal levels. Everything is normal. No need to worry. Our vendors are cooperating and they are keeping the prices down at normal from what we were maybe a month ago. Pareho pa rin. Sa ngayon, binigyang diin ng presidente na epektibo ang conservation effort sa pagtitipid na ginagawa ng marami, kaya nararatili ang normal levels sa mga pamilyan. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi pa man epektibo, aminado na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi sapat ang pisong taas pasahe sa mga jeep, bunsod ng malawakang taas presyo sa diesel. Ayon sa LTFRB, hindi rin ito makapagsisingil ng mataas dahil mga pasahero naman ang matatamaan. Ang mga detalye tinutukan ni Dustin Bayog.
Inamin ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Atty. Vigor Mendoza na hindi sapat ang naprobang 14 pesos na taas pasay sa mga jeep. Sa panayam nito sa DZRH, pinaliwanag nito na nasa 750 pesos hanggang 900 pesos sa madadagdag na kita sa mga jeepney drivers sa 14 pesos na minimum fare at 20 sentimo sa kada dagdag na kilometro. Pero nagkakaroon na ng problema dahil umano sa pag-akyat ng presyo ng krudo. Umakyat na po ang ating krudo ng higit 30 pesos. So, doon tayo nagkakaroon ng problema. Bagaman kulang ayon kay Mendoza, hindi pa rin ito makakapagsingil na mataas, gayong mga pasero naman daw ang tatamaan. Epektibo na kasi bukas ang pisong taas pasahe sa mga jeep habang 17 pesos naman sa mga modern jeep. Ayon sa grupong Piston, insulto ang pisong taas pasahe, gayon na sa 120 pesos na ang kada litro ng diesel. Ibig sabihin na aabot sa 3,600 pesos ang gagastusin ng mga driver o katumbas ng 90,000 pesos kada buwan para lamang sa diesel. Kaya giit ng Piston, itaas ang taas pasahe sa 5 piso, gayon din ang pagtanggal sa VAT at excise tax sa langis. Sa katunayan, sinabi rin ni Mendoza na may ilan na ring jeepney driver ang nagtigil pasada dahil sa taas presyo ng krudo na nagdudulot naman ng paghaba ng pila ng pasero sa ilang mga lugar. Mga ibang jeepney po, nagsabi na ho, na hindi sila makapagbiyahe, hindi lang dito sa Metro Manila, pati ang Mindanao, nagpaalam mo sila kung pwede mapabawasan po nila yung number of trips. Sa kabila nito, nananatili silang bukas para sa panibagong price adjustment base sa mga magsusumiteng petisyon at magiging resulta ng pagdinig. Samantala, nakatakda rin pagpulungan ng magiging taas presyo sa iba pang PUV gaya ng motor taxi, UV Express at regular taxi na nakarang linggo lamang nakapaghain ng petisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang bangayan sa pagitan ni Senator Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Ang bagong tila bangayan naganap sa pagdinig ng Commission on Appointments sa 57 matataas na opisyal ng AFP. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Sa kahit na anong pagkakataon ay tuloy ang bangayan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson at Senador Rodante Marcoleta. Kahapon ay sa Commission on Appointment o CA ang mga ito nagparinigan ng sumalang sa confirmation ang 57 matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang sa sumalang sa confirmation ay si Colonel Jacqueline Cloma ng Nurse Corps ng Armed Forces of the Philippines. Ang asawa ni Colonel Cloma ay apo sa tuhod ni Tomas Cloma na siyang sinasabing nakatuklas ng Ukupa at sa kalaunan ay inilipat sa Pilipinas ang pagmamay-ari sa Kalayaan Island Group sa West Philippines noong 1956. Sa confirmation hearing, pinasalamatan ni Lacson ang pamilya Cloma. Hindi tinanggi ni Colonel Cloma na naririnig niya sa pamilyang tungkol sa pagkadiskubre ng kanilang lolo sa Kalayaan Island Group. So, is your husband a direct descendant of Tomas Cloma? My husband, sir, happens to be a great-grandson. Great-grandson? Yes, sir, but that his mother's mother is cousin of Tomas Cloma, sir. Yeah. Please extend my regards and we'd like to thank him for discovering and occupying Yes, and sir. owning and donating to the Philippine government the Kalayaan Island Group. Agad sumunod na nagtanong si Senator Marcoleta at gusto nitong ipitin ang wala namang kinalaman sa Kalayaan Island Group na nurse ng AFP na si Colonel Jacqueline Cloma. Dahil sa pagsasabing hindi totoo na si Tomas Cloma ang nakadiscover sa KIG noong 1956. Sa katunayan ay nagreklamo ang maraming bansa pati ang Pangulo ng Pilipinas noong panahon na yon nang ipinalam ni Cloma ang kanyang pag-okupa sa KIG. Matatanda na sa naunang hearing din ng Commission Appointment ng February 4 ay binanggit ni Marcoleta na i-give up na lang ang KIG na hindi nagustuhan ng mga residente sa nasabing bayan. Senator Lacson made reference to his being the one who discovered the what? Kalayaan Island Group Kalayaan or Island separately? Was that supported by reliable accounts, Colonel? Sir, before I will speak, sir, I'd just like to make a disclaimer that my statement will not reflect of my organization. So this will be my personal account, sir, and based on the
stories I had from my husband, and I did a little research about it, sir. So I'm not referring, Colonel, to the stories. I'm talking about historical accounts if they are very viable. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, patuloy na iniimbestigahan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang pinagmulan ng indoctrination ng ilang kabataang nahikayat na magsagawa ng karahasan sa isang paaralan sa Laguna. Ayon kay PNP ACG Director Police Brigadier General Wilson Asueta, hindi pa nila mabatid kung bahagi ito ng isang extremist group dahil maaaring may psychological problem lamang din ang instigator at nais itong ibahagi sa mga nahikayat. 7 estudyante edad 15 anyos ang na-rescue ng mga otoridad. Makaraang makita sa cyber patrolling ang plano nilang sunugin ang isang eskwelahan sa Laguna. Nakitaan din sila ng mga damit na may nihilistic ideas gaya ng No Lives Matter at Natural Selection. Kwento ni Asueta, nahimok ang mga biktima na tinawag na predator habang sila'y naglalaro sa isang online game. Mula rito ay lumipat ang usapan sa ibang platform kung saan umano pinagbasa at pinapanood ang mga kabataan ng ilang dating insidente ng mass shooting. Nagpaalala naman ang opisyal sa mga magulang ng karampatang pag-iingat at tutok sa kanilang mga anak. Samantala, sa mundo naman ng basketball, aprobado na sa Senado ang naturalization ng dalawang manlalaro na sina Malik Diouf at Elizabeth Janet Means. Ang naturang hakbang ay nakitang susi para mapalakas ang Gilas Pilipinas 3x3 pool. Magbabalita si Matchpoint, Millie Borja. Inaprubahan ng Senate of the Philippines sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang batas na nagbibigay ng Philippine citizenship sa mga basketball player na sina Malik Diouf at Elizabeth Janet Means. Naipasa ang House Bill No. 6640 at 6641 na layong gawing Pilipino ang dalawang manlalaro upang mas mapalakas ang basketball program ng bansa. Ayon kay Senador Francis Kiko Pangilinan, inaasahang makatutulong ang naturalisasyon nila Diouf at Means sa pagpapalakas ng Philippine basketball at magsisilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga atleta. Sunod nang ipapadala ang mga panukala sa Office of the President para sa pirma upang maging ganap na batas. Si Diouf ay dating naglalaro bilang foreign student athlete para sa University of the Philippines at naging bahagi ng kampyonato ng Fighting Maroons sa UAAP Season 84 noong 2022. Samantala, naglaro si Means sa Westminster University sa NCAA Division II sa Estados Unidos at may roots sa Naga City, Camarines Sur. Inaasahang makakasama si Diouf sa Gilas Pilipinas 3x3 pool habang palalakasin naman ni Means ang Gilas Women's 3x3 sa oras na makompleto ang kanyang naturalisasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Senate President Tito Soto, inaming na braso noon ng Senado para ipasa ang Oil Deregulation Law noong 1998. Sa MBC TV Global, daan-daang individual sa Afghanistan, patay sa Pakistani airstrikes. At sa Showbiz Spotted, bandang Imago, nagpatikim na sa kanilang ika-6 na EP na pasimple. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Idineklara sa deliberasyon ng House Committee on Justice na sufficient in grounds ang ikatlo at ika-4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid live ni Milky Rigunan. Miss Milky? Well, tuloy na ang formal na hearing ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ideklara ng komiteng parehong sufficient in grounds ang third at fourth impeachment complaints laban kay VP Sara. Kay Committee Chair Jervil Luistro, nasa step 4 na sila.
at sisimula na ang full impeachment proceedings sa March 25 at susundan ito ng April 14, 22 at 29, 2026. Sabi ni Luisto, napatunayan ng komite na kailangan magpatuloy ang impeachment proceedings laban kay VP Sara dahil sinuli ang bawat anggulo, sinimay ang mga records at dokumento at hindi lamang binasa kundi inaral ang mga reklamo. Katwiran ni Luisto, mabibigat ang mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Kaya naman inaasahan ng komite ang matibay niyang mga paliwanag. Narito ang pahayag ni Batangas Representative Sherwin Luisto, Chair ng House Committee on Justice. Line with that, I wish to add that the evidence and witnesses which will be presented by both parties during the hearing proper will be part of our consideration in the determination of probable cause in our Step 5. Having said so, the Chair announces the predetermined schedule of our hearing proper. This includes March 25, 2026, April 14, April 22, and April 29, 2026. These are the initial dates for our hearing proper. Likewise, the Chair places on record that the committee is in receipt of the approved resolution authorizing, the title of which, authorizing the House Committee on Justice to implement Section 8 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings relating to the protection of complainants and witnesses, and further authorizing the committee to continue the conduct of impeachment proceedings and the exercise of ancillary powers during the recess of the House of Representatives from March 21, 2026 to May 3, 2026. This is the authority that was given by the plenary, the House of Representatives, to the Justice Committee to be able to conduct hearing during our break. Samantala, sa formal na pagdinig, inaasahan ang pagpipita ng mga ebidensya at dokumento maging pagpapatawag sa mga witness. Una nang nag-manifest si Deputy Speaker Lawrence Defensor na bilisan ang pagdinig at malaman kung merong pananagutan si VP Sara, mayakyat na sa Senado ang impeachment complaints at umusan rin sa pagharap sa mga mahalagang problema ng bansa. Sa sidelight fuel, bago magsimula ang hearing, ipinakita naman ni na Representatives Leila de Lima at Kirsten Danya ang baon nilang Mary Grace, pero walang galang tiyakos. Mula sa MBC TV Network News, ako si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagulat ng live mula sa House of Representatives. Maraming salamat, Milky Rigunan. Sa iba pang balita, nais ipawalang bisa ni Senate President Vicente Soto III ang umiiral na oil deregulation law na umanong nag-aalis ng kontrol sa pamahalaan sa paggalaw ng presyo ng langis. Banggit din ng senador may nang braso umano sa Senado noon kung kaya naipasa ang naturang batas. Magbabalita si Kyle Bulyas. Naghain ng panukala si Senate President Tito Soto para ipawalang bisa ang Republic Act No. 8479 o ang Downstream Oil Industry Deregulation Act na mas kilala ngayon bilang Oil Deregulation Law. Naipasa ang naturang batas noon pang 1998 sa ilalim ng liderato ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Sa ilalim ng naturang batas, inalisa ng kapangyarihan ng pamahalaan na magkaroon ng kontrol sa galaw ng presyo ng langis. Dahil dito, binigyan ng kalayaan ng mga oil company na magtakda ng presyo sa mga produktong petrolyo at magkaroon ng adjustments batay sa presyohan nito sa global market. Layunin nitong gawing competitive ang merkado at maiwasan ang monopolyo sa industriya. Sa panayam naman ng DZRH, ikinuwento ni Soto na binraso umano ang Senado noong 10th Congress para maipasa ang naturang batas. Hindi na nito idinetalye kung sino ang nambraso, ngunit kabilang aniya si Soto sa mga senador na tumutol para maipasa ito. I'll be very blunt about this. Yes, sir. Nabraso Senado nun para ipasa yan.
yung downstream oil deregulation. Alright? Para malaman mo kung para mapatunayan kung gaano kabigat yung sinabi ko na nabraso. Hindi ko sinasabi kung sino nagbraso ha. Basta may nagbraso dyan sa Senado. 13 lang ang boto ng bumayag dyan eh. Ganun ba? Oo. So, manipis. One vote lang. 1998. Isa ako sa mga hindi bumoto eh. Kasi kinakabahan kami noon. Ako kinakabahan noon. Sinasabi ko na baka mamaya nawalan tayo ng control dyan. Yes. Ano na nangyari? Ayon kay Soto, panahon na para ibalik sa gobyerno ang authority para kontrolin ang presyo ng langis, lalo't magkakasunod na ang increase ngayon dulot ang bakbakan sa Middle East. Una rito, sinabi ng Department of Energy na tali ang kanilang mga kamay para sa pagtatakda ng presyo at ang kaya lamang nilang gawin ay subaybayan ang presyo at supply ng langis sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ang Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ibinanawagang suspindihin muna ang transaction fees na sinisingil ng mga bangko at e-wallets ngayong may krisis sa petrolyo. Ayon kay Bayan President Rafaela David, dagdag bayarin at pabigat lamang sa kita ng ordinaryong Pilipino ang mga nabanggit na fees sa panahon ng krisis. Kabilang sa panawagan ng temporary suspension ay interbank ATM withdrawal fees na 15 pesos, cash-in fees for e-wallets na naglalaro sa 5 piso hanggang 25 pesos at bank transfer fees na nasa pagitan ng 10 piso hanggang 25 pesos sa InstaPay. Una rito, ilang panukala ang isinusulong sa Kamara gaya ng libreng sakay sa MRT at LRT, pagpapalawig ng subsidy para sa public transport drivers, pagpasa ng emergency supplemental budget at pagrepaso sa energy policies ng bansa. Pilipinas para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules. Patuloy pa rin po ang paghina ng umiiral na northeast monsoon o hanging amihan sa ating bansa. Sa kasalukuyan, nakakaapekto na lang ito sa northern at central Luzon at bukas, inaasahan natin na sa extreme northern Luzon na lang ito iiral. Dahil dito, ngayong araw, aasahan po natin ang maulap na papawirin na may mahihinang pagulan sa Batanes, Cagayan at Isabela habang magiging maliwalas naman sa nalalabing bahagi pa ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, asahan din na sa mga susunod na araw ay magiging mainit na at maalinsangan ng panahon dahil sa paghina naman ng amihan. Ngayong araw, wala pa rin tayong minomonitor na sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Usapang trivia naman tayo. Isa na siguro sa nakakaasar na moment habang tayo ay natutulog ay ang pag-aligid sa ating tenga at lalo na ang pagkagat sa atin ng mga lamok. Bukod dito ay mapanganib rin ito sa ating kalusugan tulad ng pagkakaroon ng sakit na dengue. Pero ano nga bang dahilan kung bakit tayo lapitin ng mga lamok? Alamin na this, bakit ba may mga taong tinatawag na mosquito magnet? Sa isang pag-aaral na nakatutok sa mosquito behavior, control at disease, natuklasan na may pinipili rin palang tao na kakagatin ng mga lamok. Sila ang tinatawag na mosquito magnets. Ilan sa factor nito ay ang dami ng pinoproduce na carbon dioxide ng isang tao at ang lactic acid. Ang kemikal na dahilan kung bakit tayo nagka-cramps ay isa rin sa mga dahilan. Gayun din ang mga tao na mahilig sa dark colors dahil attracted ang mga lamok sa taong may mataas na temperatura at mainit ang singaw. At isa pa nga sa dahilan ng pagiging mosquito magnet ay ang ating blood type, kung saan paborito ng mga lamok ang mayroong blood type na O. Paalala ng mga eksperto, ugaliin ang paglalagay ng repellent lalo na sa mga taong paborito ni crush ay este ng mga lamok. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Patay ang daan-daang katao sa Afghanistan matapos magpakawala ng airstrikes ang Pakistan, kung saan labis na napuruhan ang isang drug rehab facility. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Afghanistan.
Patay ang nasa mahigit 100 katao sa capital city Kabul matapos magpakawala ng airstrikes ang Pakistan sa isang drug rehabilitation facility. Bunsod pa rin ito na nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa hinggil sa agawan ng teritoryo at kabi-kabilang pag-atake ng mga militanteng grupo. Itinanggi naman ng Pakistan ang mga akusasyon na inatake raw umano itong mga sibilyan bagkus ay tinarget lamang ang mga military installation terrorist support infrastructure ng bansa. Sa ulat naman ng United Nations Assistance Mission, nasa 2,000 kataong kasalukuyan nagpapagaling sa pinasabog na health facility. Samantala, balita naman mula sa Nigeria. Tinatay na sa 23 kataong nasawit mahigit 100 ng sugatan sa naganap na ininalang suicide bombing sa Maiduguri, Border State. Kuwento naman nakasaksi, isang hindi pa nakikilalang individual na may dalang explosive device sa kanyang katawan ang tumakbo papalapit sa post office habang sinusubukan pang tumakas sa mga taong malapit sa insidente. Kasalukuyang inalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilala ng suspect, ngunit suspetsya ng mga ito ay pasimuno raw umano ito ng Boko Haram, ang kilalang militanteng grupo sa bansa. At sa iba pang balita, nakisaya naman ang Pinoy community sa Ireland para ipagdiwang isa sa mga national holiday ng bansa, ang St. Patrick's Day, kung saan kasamang nakimarcha at may pa-float pa sa parada bilang pagpapakita na rin ng malapit na relasyon ng dalawang bansa. Habang ang naturang pagtitipon naman na mas kilala sa Paddy's Day ay para bigyang pagkilala ang patron ng Ireland na si St. Patrick na unang nakilala sa kanyang pagiging martir noong 4th century. At yan naman nakahanap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, napatay naman sa ikinasang magdamagang airstrikes ng Israel sa Iran si Iranian National Security Council Secretary Ali Larihani ayon sa ulat ng Israel Defense Minister. Ayon sa opisyal, isa sa mga key figure ng strategic decision-making ng Iran, si Larihani, partikular na sa pagbabalangkas ng nuclear policy at security strategy ng kanilang bansa. Ang pag-atake ng Israel ay bunsod pa rin ng patuloy na pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz sa mga kaaway nitong bansa. Samantala, arestado ang isang 16 anyos na lalaki na itinuturing na Child in Conflict with the Law o CICL matapos umanong managasa ng pulis sa Binondo, Maynila madaling araw ngayong Miyerkules. Batay sa ulat, naganap ang insidente bandang 1:15 ng madaling araw habang nagsasagawa ng Oplan Sita ang mga pulis. Binahinto umano ng mga otoridad ng motorsiklong minamaneho ng sospek para sa inspeksyon. Ngunit sa halip na tumigil ay pinaharurot nito ang sasakyan at nabangga si Patrolman Mark Angelo Soria. Dahil sa insidente, nagdamo ng pinsala ang pulis at nasira rin ang kanyang service-issued handheld radio at cellphone. Nahaharap ang minor de edad sa kasong direct assault, less physical injuries at malicious mischief at sasailalim sa inquest proceedings. May bagong hugot songs na hatid ang OPM rock band na Imago. Ang kanilang 6th EP, Pasimple. Mula sa kanilang generation-defining hits gaya ng Ewan, Sundo, Akap at Taralets, patuloy ang Imago sa paghubog ng tunog ng Pinoy rock. At ngayong taon, 5 tracks ang inihanda ni Mayrin Academia, Team Gacho, Mervin Panganiban at ang bagong bokalista ng banda na si Corey Granada para sa ika-6 na EP, ang Pasimple, na siya ring first official studio release ng Imago with Sony Music. So yung Pasimple, more on ano siya, yung reality of being in a relationship. So, maririnig na lang talaga dito, hugot songs, ganon. Kasi syempre kapag nasa relationship ka, marami kang mararamdaman, mapagdadaanan mo. Bukod sa fresh creative input mula kay Corey, nakatuwang din dito ng banda ang Ultra Combo na sina Raymond Marasigan at Buddy Zabala. Sa loob ng mahigit 2 dekada, ano nga kaya ang maituturing nilang signature Imago sound na dahilan kung bakit tagos pa rin hanggang ngayon ang kanilang classic hits? Songs na maapektuhan sila. Ayoko sabihin mabigat pero it's very heartfelt yung lyrics tapos tagos sa puso. Laman ng 6th EP ang Gulong-Gulo, Pasimple, Andito Na Tayo, reimagined version ng Manilyn Reyes hit na Sayang at focus track na Lagi Na Lang na ilalabas sa Biyernes, March 20.
Para sa MBC TV Network News, ito ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, pamamaslang sa 3 negosyante sa Lalio, Cagayan, kinondena. Sa MBC TV Sports, Gilas Women, pinataob ang Colombia sa isang major win. At sa Experts Opinion, leg exercises nakatutulong umano sa utak ng tao. Bakit kaya? Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, namahagi ng tulong ang Philippine Coast Guard sa mga mangingisda sa Zambales sa gitna pa rin ng epekto ng mega oil price hike. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nagbigay ng tulong ang Philippine Coast Guard PCG sa 20 mangisda sa lalawigan ng Zambales sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo sa pamamagitan ng BRP Cabra MRRB 4409 na mahagi ang PCG ng mga family food pack sa mga mangisda malapit sa Capon Grande. Ito'y upang maibsan ang epekto ng mataas na gastusin sa kanilang pangisda. Isinagawa ang pamamahagi kasabay ng regular na maritime patrol ng PCG sa nasabing lugar na layon tiyakin ang kaligtasan sa karagatan at mapanatili ang presensya ng ahensya sa mga pamayanang baybayin. Ang naturang hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na pangalagaan ang kapakanan at seguridad ng mga mangisda at iba pang sektor sa karagatan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakikiisa ang pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur sa panawagan na mabigyang hustisya ang 3 magkakamag-anak na negosyanteng Miranao na biktima ng robbery at brutal na pinaslang sa barangay Santa Teresa, Lalio, Cagayan. Sa pahayag mula kay Lanao del Sur Provincial Governor Mamintal Bombit Alonto Adjong Jr., mariin itong kinukundina ang brutal na pamamaslang sa 3 mga kababayan na pawang negosyante na kinilalang sina Salik Amirol, Motalib George Amirol at Janisa Makod Amirol. Naka-address ang panawagan ni Governor Bombit Adjong sa law enforcement agencies ng Tuguegarao at Cagayan para sa mabilisang pagresolba ng krimen sa pamamagitan ng pag-aresto sa mga salarin. Ayon sa gobernador, walang puwang sa ating lipunan ng ganitong uri ng karahasan. Justice must prevail. Sa pinakahuling update ng kaso, matagumpay na naaresto sa hot pursuit operation ng mga personnel ng Police Regional Office 2 ang 2 suspect. Ang 2 ay kinilala sa mga aliases nilang Fred, 31 years old, at Rod, 48 years old, kapwa residente ng Bugay, Cagayan. Habang tuloy ang pagtugi sa isa pang nakakalayang sangkot sa krimen. Nakumpiska mula sa mga suspek ang isang 9mm pistol at isang M16 rifle na may buradong serial number. Para sa MBC TV Network News, RH19, June de Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Dagupan City Police Station ng isang 30 anyos na lalaki, photographer, street level individual na residente ng nasabing syudad matapos maaresto sa ikinasang anti-drug by bust operation ng PNP. Sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, alas 4:45 ng madaling araw, nagkasa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit at City Intelligence Team in coordination with PDEA Region 1. Isang nagkunyaring buyer gamit ang mark money at nakabili sa suspect na isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu at agad itong inaresto. Nabawi ang mark money sa suspect at ang illegal na droga na nakumpiska ay tumitimbang na 1.8 grams na may street drug price na 12,240 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng akusado.
Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanumpa na ang 39 na mga bagong non-uniform personnel ng Police Regional Office Negros Island Region o PRO-INAYAR. Ayon kay Director Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, sa 39 na mga nanumpang mga inyupi, 3 ang idinistino sa Bacolod City Police Office o BCPO, 10 naman sa Negros Occidental Provincial Police Office o NOCPO, 4 naman sa Siquijor Police Office, 4 din sa 22 sa Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO. Inihayag ni Ibay na magserbisyo sa gobyerno at hindi lamang sa pagtanggap ng trabaho at aasahan ang pagtanggap din ng mga responsibilidad ng mga INUP. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Uso na naman ngayon ang pagsabak sa iba't ibang physical activities tulad ng running o pagtakbo para abutin ang ating #Healthy2026. Pero dapat nasa kondisyon ang ating legs. Pero bukod sa magandang epekto nito sa ating katawan, may benepisyo rin pala ang pag-eehersisyo ng ating mga binti sa ating utak. Ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa Experts Opinion Report ni Rovic Manuel. Kasabay ng patuloy na pagtrend ng pagtakbo o pagsali sa iba't ibang fun run, pag-hiking at marami pang ibang physical activities, isa sa susi upang ma-maintain ang injury-free training ay ang maging consistent at magkaroon ng healthy at strong legs. Ngunit lingid din sa kaalaman ng marami na ang pagkakaroon daw pala ng healthy legs ay may epekto rin daw sa kalusugan ng utak ng isang tao. Sa isang pag-aaral na pinublish sa Frontiers in Neuroscience, natuklasan na ang mga taong matagal na nakahiga o bedridden at maging ang mga astronaut na kababalik lamang galing space ay hindi lamang nawawala ng muscle mass, kundi nababago rin ang kanilang body chemistry hanggang sa cellular level at naaapektuhan ang kanilang nervous system. Sa madaling salita, ang pag-ehersisyo sa ating mga binti o simpleng paggamit nito araw-araw ay tumutulong upang gumawa ng bago at healthy neural cells sa ating utak. Habang ang limitadong paggamit ng binti ay nakapagpapababa ng oxygen level sa katawan na nakakaapekto naman sa cell mitochondria o ang powerhouse na gumagawa ng enerhiya sa ating katawan. Kaya naman, ganun na lamang kahalaga ang pagpapanatili ng magandang mga binti dahil may malaking papel din pala ito sa maayos na daloy ng dugo hanggang sa maging performance ng ating mga utak. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, tinapos na ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang kampanya sa isang malaking panalo kontra sa Colombia sa FIBA Women's World Cup Qualifying Tournament. Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Tinapos ng Gilas Pilipinas ang kanilang kampanya sa FIBA Women's World Cup Qualifying Tournament with 74-59 victory kontra Colombia sa France. Bagamat hindi na nakausad sa World Cup, siniguro ng Gilas na hindi sila uuwi ng walang panalo matapos balik na rin ang laban mula 40-33 na pagkakaiwan sa halftime. Pinangunahan ni Casey De La Rosa ang Pilipinas sa kanyang 25 points at 19 rebounds habang nagdagdag si Sumaya Sugapong ng 21 points. Naging susi ang malakas na depensa ng Gilas sa third quarter kung saan 7 puntos lamang ang naitala ng Colombia bago tuloy ang inilayo ang laban sa fourth quarter. Ayon kay head coach Patrick Aquino, mahalagang karanasan ng torneo para sa kupunan at ipinagmalaki niya ang ipinakitang laban ng kanyang mga manlalaro. Dahil sa panalo, tinapos ng Gilas Women ang torneo na may 1-4 record habang nananatiling winless ang Colombia. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.